Darating ang panahon, huhusgahan tayo ng mamamayan. Kung paano tayong lang, namahala. Hey, good morning. Ingat lang kayo. Hello. O subscribe kayo rito. Please. Ang State of the City Address ay ginagawa at inuulat ng isang tao isang beses taon-taon. Subalit, ang pagpapabuti ng kalagayan ng ating lungsod ay ginagawa nating lahat, araw-araw, gabi-gabi, hanggang madaling araw. Madaling magkamada ng mga pangungusap. Mas mahirap magpatayo ng gusaling maraming palapag. Madaling magbigkas ng dikahong slogan. Mas mahirap maghatid ng karton ng pagkain sa mamamayan. Madaling magbigkas ng mga talinghaga. Mas mahirap ang umaruga sa kapwa. If we have done so much with so little time, so little, so fast, under challenging conditions, it is because ordinary people rose to the extraordinary things. Thanks to them. Maraming salamat sa bawat isa sa inyo. To their selflessness and sacrifices, the state of our city is strong and our future secured. At ang mga bagay na yan ay hindi pinitas sa hangin, batay sa gawa. Not fake news, but based on facts, which I will recite later. But for Manileños, they don't need to be told of statistics to learn what they already know. They see in-city vertical housing being built. They hear the crews cleaning our street or paving them. They can touch the healing hands of more doctors and the new walls of modernized hospitals. They can even smell the flowers on the parks we have reclaimed from neglect. At ginawa po natin ito sa panahon, kasagsagan at gitna ng pandemya. Hindi natin ininda, lahat kayo, nakasama ko, ang panganib na nakaamba sa bawat isa sa atin. We did not lock down development. We did not place progress in quarantine. We worked through the long, dark night. Dahil tayo ay nagpunyagi sa karimlan ng gabi, kaya tayo ay ginantimpalaan ng bukang liwayway ng ating tagumpay. Kaya kung ako po ang inyong tatanungin to explain in 50 words what we have done for Manilans. In all modesty, we put vaccine in their arms, food on their table, roofs over their heads, money in their pockets, computers on the hands of children, stipend in the wallets of our students, seniors, PWDs, solo parents, new streets they can walk on, new health facility they can walk in, new parks they can work out. And above all, hope in their hearts. Narito po, and I beg your indulgence to spare
time and lend me your ears and hearts. Narito ang detalye, ang kwenta ng aking kwento. Mga kababayan, darating ang panahon, huhusgahan tayo ng mamamayan. Kasaysayan at poong may kapal. Kung paano tayong lang, namahala. Isang tanong lang nila, ano ang ginawa mo sa pandemya? Whether we stand before God, people, or history, we will be held to account on what we did during pandemic. Did you retreat and shelter in comfort? Or did you respond and struggle with people? Sa bawat araw akong naglilingkod, yan din ang bumabagabag sa aking isipan bago ko matulog, kung may tulog man. Madaling araw, pagkagising ko sa umaga, ano ang ginagawa mo para labanan ang pandemya? Ano ang ginagawa mo upang maging handa ang mga batang Maynila kung tapos na ang pandemya? Unang-una, hindi kaila na patuloy tayong ginagapi o tinatalo o pinahihirapan ng COVID-19. Samot-sari na ang evolution ng COVID-19. May Alpha, may Delta, lahat na yata ng fraternity. I hope wag na siyang dumami. Kaya mas minabuti nating patuloy na paghandaan, bagamat nakaraang taon, 870 quarantine COVID bed capacity. Maraming salamat sa private sector na tumulong sa atin. 471 COVID bed capacity sa ating 6 na ospital. Ngayon, nangarap tayo muli sapagkat natakot tayo sa India. Natakot tayo sa nangyari sa iba pang bansa, katulad ng nagaganap ngayon sa Indonesia. Huwag naman loobin ng Diyos. Huwag sana. Ngunit ganun pa man, malayo pa man, paparating man o hindi, ang Maynila ay nagpatuloy na maganda. Nangarap, katulad ng mga nabigkas ko na sinabing kung kaya ng China, kaya ng Italia, kaya rin ng Pilipinas, lalo na ng lungsod ng Maynila. Kaya naitatag ang Manila COVID-19 Field Hospital sa Rizal Park. Maraming salamat kay Secretary Berna Romulo at NPDC Cecil Romero at ang kanilang mga kawani. Nagamit natin ang 2.8 hectares na nagtatag ng 4,402 square meter with 344 COVID bed capacity na siyang nagagamit na maliwalas ng mga pasyenteng na impeksyon ng COVID-19 sa ating lungsod, mga taga-lungsod at mga kapitbahay ng lungsod ng Maynila. Sa madaling araw, nakausap ko si Architect Balmoris, si Engineer Andres at Engineer Sadak
ang sabi ko sa kanila, bilisan ninyo. Tinanong ko sila, kaya nyo ba ng 60 days? Hindi sila makasagot ng diretso. Pero nakikita ko sa tagal ko rito, sa lungsod, sa pamahalang lungsod, ang kapasidad ng mga kawani ng mamamayan, ang kawani ng pamahalaan, ang kakayanan nila. Kaya sabi ko sa kanila, tirahin natin ng 60 days. We have to prepare. We have to be ahead of the infection. Our capacity should be always ahead with the numbers of infected person or who will be infected in our city. Pinangako, 60 days, natapos 52 days. Maraming salamat, Engineer Andres, Architect Balmoris, Engineer Sadak, mga contractors, at ang mga manggagawang Pilipino. Ito po ay gagamitin ninuman na mga ngailangan ng ating pasilidad. Ika nga, welcome po kayo sa Maynila. May mga maagang kwento na po. Ayaw na pong umuwi ng mga pasyente. Para daw silang nasa St. Luke's. Malamig. Nagbabawas ng lamig. Komportable. May tamang pasilidad. At if I may share to you what foreigners said during the inspection, they have not seen a facility with so much redundancy and dedicated for the long haul of this problem. Yan ang tinagurian ng mga banyaga na bumisita sa COVID-19 Field Hospital. Nagpapasalamat ako sa kanilang appreciation because yung mga bansang yun ay mga kilalang bansa na mainam at masinop sa pangangalaga ng kanilang mamamayan. Ang ating mga pasyente, kakain, libre, may gamot. May mga gamit. Ganon din ang ating mga medical frontliners. Kaya, loobin nawa ng Diyos, manatili tayong ligtas at matatag. At huwag sana mangyari yung nangyayari ngayon sa ibang dako ng mundo dito sa ating syudad. Ngunit, ang mga pasilidad na ating mga itinatag ay baliwala kung walang gamot. Itinalaga ng mga kilalang organisasyon sa buong mundo na may mga gamot na maaaring makatulong upang mapataas ang probabilidad na mailigtas at makatulong labanan ang COVID infection sa katawan ng isang tao. Napakamahal. Sobrang mahal. Kaya hindi ito kakayanin ng isang mahirap o middle class. Kung ikay mayaman naman, kahit ikay may pera, wala ka namang mabilhan. Kaya minabuti ng inyong pamahalaang lungsod, ayon sa suwestyon ng aking partner na nagkataon namang doktora din at 10 ng kanyang mga kasamahan, na itong mga produktong ito ay makatutulong labanan ang COVID-19 infection. Kaya ang inyong pamahalaang lungsod ay bumili ng mga gamot na mahirap hanapin. May pera man o wala. Kaya nagkaroon tayo ng tocilizumab, remdesivir at abigan sa ating medical facility. Ito ay ipinamahagi ng inyong pamahalaang lungsod sa mga mahihirap, middle class at mayaman. Hindi lang sa Maynila. Ulitin ko po. Nakarating na po ito sa Northern Luzon. As far as the Northern Luzon.
as far as the southern Luzon, in the central Luzon, in the entire Luzon, umabot po ang tulong ninyong mga taxpayer, na matulungang mabuhay ang iba nating kababayan. Because this is a universal problem. It has to be approached inclusively. At the end of the day, tayo-tayo rin ang magkikita sa finals, sort of saying. Alam natin, mga kababayan, na anumang pasilidad, kung wala ring gamit, wala ring ekwipo, lalo lang malalagay sa alanganin ng ating mga kababayan. Ganon din ang ating mga medical frontliners. Kaya minabuti ng inyong pamahalaang lungsod. At maraming salamat sa Konseho ng Maynila sapagkat 5.2 billion ang inyong inappropriate for 2021 to address our health challenges nowadays. Thank you very much sa inyo. Sa COVID, mahirap huminga. Hindi naman pwedeng papaypayan na lang. Bumili tayo ng mga kagamitan, ventilators, nasal high flow, oxygen machine, mga portable X-ray machines at world-class CT scan. Lahat libre nagagamit nino man. Mga kababayan, yan ay patuloy na pagtupad sa ating pangako. Pangako, tinupad. Commitment, ginawa. Maraming salamat sa private sectors at DOH family. Nagkamit tayo ng mga makinang makapagbibigay ng kapanatagan sa isang nag-aalangan na mamamayan. Nakapagtatag tayo ng sarili nating gold standard of testing, RT-PCR or swab test. Maraming salamat sa mga taong may malasakit sa kanyang mamamayan sapagkat nabuo po ito'y tulong ng pamahalaang lokal, pamahalaang nasyonal at mga private sector. Kaya minabuti nating ibigay ito ng libre to make testing available and accessible to everyone, including our drive-thru testing area na hanggang ngayon ay patuloy na nagagamit ng tao ng libre. Bilang paghahanda at patuloy na paghahanda, nagtatag po tayo. Modesty aside, I think tayo lamang sa buong bansa ang nakapagtatag ng storage facility for the incoming vaccine. Kauna-unahan sa buong Pilipinas. The Manila COVID-19 Vaccine Storage Facility in Santa Ana Hospital. Tayo rin ay pumirma upang masiguro na pumanatag ang mga tagalungsod ng Maynila na ang kanilang salapi ay gagamitin upang labanan ng pandemya at mabigyan ng kasiguruhan na ang lungsod ng Maynila, pag dumating ang takdang araw, ay may bakuna. Kaya, Enero pa lang din, nakabili po tayo, nakapirma ng kontrata sa isang British company at ang brand ay AstraZeneca na 800,000 doses na AstraZeneca para sa lungsod ng Maynila. Ngunit bumagal ang panahon.
tumenga ng 1 quarter ang planong bakunahan. Ano man ang naging challenges in between, hindi na tayo nagturo ng daliri. Manap pa rin tayo ng paraan. In fact, with the Vice Mayor here, and Bernardito Siang, our Secretary to the Mayor, and to some friends, allies in the world, only the city of Manila was given, the only local government in the world, were given 400,000 Sinovac para sa ating mga kababayan. Maraming salamat kay Ambassador Wang. Ngunit dinugo po ang ilong ko dyan. Kasi Inglisan ang labanan. But be that as it may, we did not store it. Hindi natin pinatagal sa storage facility. Dahil hindi po tutubo na parang kabuti ang bakuna habang nasa storage facility ito. Immediately we deploy. The 200,000 of it for the first dose ay naitusok natin ng 4 na araw at kalahati lamang, and thanks to Manila Health Department, Dr. Fox Pangan, and Manila Health Department team, and MDRRMO, Director Angeles. Mabilis. Ang katotohanan po, mga konsihal, we hold the national record. 43,011 persons vaccinated in 1 day. As I speak to you now, we're about to deploy almost 1 million doses in the city of Manila, with 656,759 first dose and 302,278 second dose. Vaccination should be faster than infection. Vaccination is the solution.